your heart beats, I wanna feel it. When your voice speaks, I wanna hear it. When your eyes cry, I wanna catch the tears. I wanna know you. When your heart beats, I wanna feel it. When your voice speaks, I wanna hear it. When your eyes cry, I wanna catch the tears. I wanna know you. When you breathe, Lord, I wanna breathe with you. When you make a move, I wanna move with you. When you're calling, I wanna answer you. I wanna know you.
I Want to Know You, Jesus. Napagandang awit ni Darrell Evans. Ang kanyang ang sinisigaw ng kanyang puso ay gusto kitang makilala, aking Diyos. At yan po lahat ang ating mga panalangin. Panalangin natin na makilala natin ng lubusan ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw at magandang umaga sa lahat ng mga taga-Asia, especially po ang Hong Kong, Philippines, Singapore, lahat ng nasa Southeast Asia. Ay good morning sa ating lahat. At sa iba't ibang mga dako ay magandang araw naman para sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa labas ng Southeast Asia. Muli, ito po ang inyong Bishop Rene Alog at magdadala po uli ako ng mensahe ng salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng panibagong pagsigla at panibagong kalakasan. Amen. Nananalangin po ako lalo na ang Metro Manila at ibang mga karatig na mga probinsya ngayon ay unang araw ng kanilang bagong status sa COVID-19 pandemic. Sila po ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine at nawa patuloy na ingatan po kayong lahat ng Diyos at tayong lahat sapagkat itong ating kinahaharap ay isang pandaigdigang pandemiko, ang COVID-19. Pero maasa tayo sa Diyos na isang pitik lang ng Diyos yan ay pwedeng bukas paggising natin ay wala na ito. Umasa tayo sa Diyos. Huwag tayong matakot. Nakakatakot po ang sitwasyon ng buong mundo ngayon. Pero sa mga Kristiyanong katulad natin, hindi tayo natatakot sapagkat ang ating pananampalataya ay nakatayo sa matibay na pundasyon, ang pundasyon ng salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Amen. Manalangin po muna tayo, mga minamahal. O aming Ama at aming Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na nag-iingat sa amin, na lahat ng gawa ng kaaway ay hindi magawang makapanaig laban sa amin dahil kami ay protektado ng dugo ni Jesus na aming Panginoon. Kaya kami ay nakakalapit sa Kanya sapagkat Siya ang gumawa ng daan para makalapit kami sa Ama. Sa umagang ito, muli kaming umaasa na may biyayang espiritual kaming tatanggapin mula sa iyong salita at sa iyong mga gagawin sa maghapong ito. Ipahintulot mo pong maranasan namin ang biyaya ng Diyos, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng taong konektado sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Praise the Lord. So sige po, dadako na tayo sa ating devotional. Ito pong ang title ng ating topic ngayon. The Infallible, Impregnable Word. The Infallible, Impregnable Word. Yan po ang salita ng Diyos. Ang binigay sa atin na salita ng Diyos ay hindi pwedeng manghina, hindi pwedeng mapasubalian, hindi pwedeng mawalan ng saysay, hindi pwedeng maluma. Ito ay laging bago, na tuwing magbubukas tayo, tuwing umaga, o every time we open our Bibles, meron po laging revelation na bago ang ating Diyos. Amen? Sa mga panahong ito, kailangan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat napakarami hong dumadaan na kasinungalingan sa ating panahon. Iba't iba ang mga
salitang naririnig natin na minsan pag wala tayong panimbang, wala tayong pambalanse sa mga naririnig natin, minsan nakukumbinsi na tayo na pati ang kasinungalingan ay totoo na rin. Kaya babalik lang lagi tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, the infallible, impregnable word. Nais ko pong magbasa tayo ng aking key passage na gagamitin ngayon. Walang iba kundi John chapter 1 verses 1 to 14. At babasahin ko po from the New International Version Bible. Okay? John 1:1 to 14. Okay, so nandiyan na po yung verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Verse 4. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. Verse 7. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. Let's go to verse 8. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Verse 12. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Last two verses. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. End of reading. Blessed be the reading of the Word. Napakaganda po ang tinatalakay, tinutukoy ng ating binasa. Amen? Nasa simula pa, nandun ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. At naroon na siya sa simula pa. Walang ginawa na hindi sa kanyang na ginawa sa pamagitan niya. Kung wala siya, walang bagay na nagawa. So nakita ho ninyo gaano ka-powerful yung opening statement ng Gospel of John chapter 1. Sige po. So dadaan tayo ngayon. Ang ating babalangkasin ay the infallible, impregnable word, at ito ay connected sa mismong Gospel of John chapter 1 verses 1 to 14. When you fix your faith on that which cannot be shaken, no theologies can destroy your position. Ang ganda po, ano? Ang ibig sabihin, kapag tayo ay nakatayo sa pananampalataya na hindi kayang tibagin o matinan, wala pong katuruan, walang school of thought na pwedeng sumira sa ating posisyon. Kapag kumbinsido tayo sa salita ng Diyos, na iyon ay totoo, na dapat panghawakan, na dapat paniwalaan, na dapat tayuan, wala pong
lies, deception, deceit na pwedeng ilagay sa ating harapan, na pwedeng sumira sa ating pagkakatayo, sapagkat matibay po ang salita ng Diyos. Amen? So we need to fix our faith on that which cannot be shaken. Ano po yun? The infallible and impregnable Word of God. No one can come along with a pressing doctrine and sway you this way or that until you are in absolute confusion. Ang ibig sabihin, walang pwedeng dumating, walang pwedeng doktrina o katuruan o anumang kasinungalingan na pwedeng mag-sway, kumumbinsi sa atin na maging kabahagi nito until tayo ay magkaroon ng tinatawag nating confusion. Kaya para hindi ho tayo ma-confuse sa ating tinatanggap na salita ng Diyos, dapat ang basihan lang natin ay salita ng Diyos. Kasi po ang kaaway po ay wala siyang gustong gawin kundi pasinungalingan ang lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos. Kung nasusubaybayan niyo po ang aming Revelation series, lahat po ng katangian ng ating Panginoong Hesus ay pilit na kinokopya ng ating kaaway. So, receive this into your spirit. Tanggapin ninyo sa inyong espiritu ang mga katotohanang pinag-uusapan natin. There is only one power in the world that cannot be shaken. Totoo po yan. Isa lamang po ang kapangyarihan sa mundong ito na hindi pwedeng matinag. Lahat ngayon ng economies sa buong mundo natitinag kahit na po yung mga pinakamayayamang mga bansa. Ang mga mayayamang mga tao din natitinag sila dahil sa mga nangyayari ngayon. Pero may isang kapangyarihan sa mundong ito na never na ma-shake, never na mayanig ng anumang pagbabago ng sitwasyon. Okay po? Yan ang salita ng Diyos. Yan ang infallible, impregnable Word of God. Kaya doon tayo pumoste, doon tayo tumayo, doon tayo magkaroon ng pundasyon sa salita ng Diyos na kailanman hindi pwedeng manghina sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay totoong-totoo. Alam niyo ho, ang pera, kung yan ang pagkakatiwalaan mo, hindi ho tayo galit sa pera. Pero kung diyan nakalagay ang ating pananampalataya, ang bilis pong magbago ang worth, ang halaga ng ating mga salapi. Di po ba? So ilagay niyo ho yan sa inyong mga espiritu. There is only one power in the world that cannot be shaken. Ano po yon? It is the power of the Word. The power of the Word of the living God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang buhay na salita ng Diyos. Nais ko pong balikan ang ilan sa mga verses kanina, mga kapatid. At ang akin pong nais basahin uli ay yung nasa John 1:1 hanggang 3. Ito po ang sabi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Napaka-powerful po ang declaration ng John 1:1 hanggang 3. So the devil, the enemy, can throw anything, can throw everything at us, kung ano man ang gusto niyang ibato sa atin. No? But you cannot be taken because your faith is fixed on that which will never fail. Amen.
Amen to that. Kahit na po anong ibato sa atin, kahit na anong gamitin niya pa sa atin, hanggat tayo po ay nakatayo, nakafix ang ating faith sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na kailanman ay hindi magbabago ang kapangyarihan. Yan po ang dapat nating pagkatiwalaan. Amen? So, when you hear someone say that it is not God's will for them to be well, you know they have bought the biggest lie the devil ever told. Ano ibig sabihin? Kung meron man kayo naririnig ng mga salitang, siguro hindi kalooban ng Diyos na ako ay gumaling, hindi kalooban ng Diyos na ako ay mag-prosper, hindi kalooban ng Diyos na ako ay magkaroon ng magandang buhay. Ano po ang pwede nating sabihin? Yung mga taong yon ay binili nila yung kasinungalingan ng kaaway. Yan po ang the biggest lie of the enemy. Sapagkat if you read your Bible, wala siyang plinanong masama laban sa atin. Ang lahat ng plano ng Diyos is to give us hope and a future. Amen? Jeremiah 29:11. Read your Bibles. Yan po ang promise ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So don't let anyone ever tell you that it is God's will for you to be sick or afflicted. Hindi will ng Diyos na tayo ay we will be sick or afflicted, na we will be lacking many things. Basahin po natin ang Biblia. The Lord is my shepherd and I shall lack nothing. Amen? Kapag itinuring natin na ang ating Panginoon ay ang ating pastol, hindi tayo magkukulang ng anumang bagay na kailangan natin. Ito po ay panahon ng pagsubok ng ating pananampalataya. Alam niyo itong ating panahon ngayon, panahon ng pagsusubok sa ating mga pananampalataya. Kung tayo ba ay talagang naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Huwag tayong matakot. Kung ang mundo ngayon ay takot, sapagkat hindi pa, kung merong second wave, may third wave, I pray na wala ng fourth wave. Ang daming waves na dumarating nitong onslaught ng COVID-19. At ang mga, kahit na malalaking economies, kahit na malalaking mga business people, ay medyo natataranta na. Pero hindi tayo. Tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga Kristiyano, tayo na nakasentro ang ating tingin sa salita ng Diyos, hindi tayo mayayanig, hindi tayo manghihina, hindi tayo matatakot. Amen? So I have heard people go so far as to believe they are suffering their affliction for Christ. Marami pang ganyang mga kaisipan na kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagkakasakit kasi gusto ng Panginoon Jesus na makiisa tayo sa kanyang mga sufferings. Well, hindi po sinabi ng Biblia yan na kailangan tayong magkandahirap sa buhay, na kailangan tayong magkasakit, na mga karamdamang wala ng lunas ng kagalingan. Kasi ang ating, minsan, rasyonali ang ating rason bakit natin nararanasan yan. Kasi gusto ng Panginoong Jesus na maging kabahagi ako sa kanyang mga naranasan. And again, read your Bible. This is the worst yet, mga kaibigan. For then you are saying that Christ suffered, that what Christ suffered was not enough, and you have been called to complete His work. Ito ang sukdulan. Marami pang Kristiyano, ang kaisipan ay kailangan nilang mag-suffer, kailangan nilang makaranas ng ganitong mga afflictions, dahil
yun ang kanilang calling. Siguro itong calling ko talaga, yung maghirap, yung ako'y magpasan ng krus. Wala na po. Actually, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang invitation, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Wala tayong gagawin to complete yung kung meron mang incomplete work of Jesus na na-inject sa atin. Tinapos po niya, finale, sinarhan niya ang istorya. Tetelestai, it is finished. Wala kang dapat kompletohin na hindi na kompleto ng Panginoon. Nakompleto niya ang kanyang mission sa mundong ito nung dumating siya. Kaya alisin natin yung mindset na nagsasabing we need to suffer para makumpleto natin yung hindi nagawa ng Panginoon. Tinapos po niya, nagawa niya lahat. Did Jehoshaphat waver at the command of God? Siya ba ay nag-alinlangan? Babalik uli ako kay King Jehoshaphat sa 2 Chronicles, ang hari ng Judah. Siya ba ay natinag sa kanyang mga utos ng Diyos sa kanya? Kung sa ating pong pagsusubaybay sa mga topics na dinaanan natin, never na nakita natin si King Jehoshaphat ay nag-waver o nanghina o natinag sa kanyang paniniwala sa Diyos. Siya ba ay umupo at sinabi niya, now I wonder if it really is the will of God to deliver Judah from the hand of the enemy. Wala pong ganyang statement si Jehoshaphat. At nung utusan siya ng Diyos, ginawa niya kung anong pinagagawa ng Diyos kahit hindi pa mag-compute sa kanyang natural mind. Yung sinasabi ng Diyos, bukas magmarcha kayo, harapin niyo ang kalaban, ako ang lalaban sa inyo, ilagay niyo sa aking kamay ang laban, manood na lang kayo. Dahil si Jehoshaphat sa simula pa lamang, nung narinig niya ang kwentong may palusob na mga sundalo ng tatlong mga bansa, ay lumapit na siya sa Diyos. At paglapit niya sa Diyos, narinig na niya ang Diyos. Yan po ang kailangan natin ngayon. Yung every time na meron po tayong mga bagay na negatibo sa puso natin, lumapit tayo sa Diyos. At ang Diyos, paalalahanan tayo, anak, bumalik ka lang sa aking salita. Kaya nga, in the beginning was the Word Nandyan ang Word, kaya wala nang kulang ang tao kasi sa simula pa lang, ibinigay na ang salita ng Diyos. Amen? So, well, yung statement ni Jehoshaphat na kung yun man ang naging statement niya, that sounds silly. Yes, but no more silly than a born-again, spirit-filled Christian saying, I wonder if it really is the will of God for me to have victory over this sin in my life. I wonder if it really is the will of God to save my husband or my wife or bring back that wayward prodigal son or daughter. Huwag nating pagdududahan ang pangako ng Diyos. Kasi minsan, pag nananalangin tayo, Lord, lumalapit ako sa iyo, tulungan mo ako kung kalooban mo po na magkaroon ako ng ganito. Lord, lumalapit ako sa iyo. Teka muna, alam mo ba kung bakit ka lumalapit? At yung mga hinihingi mo ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? At kung ayon sa kalooban ng Diyos, huwag mong pagdudahan. Huwag kang mag-alinlangan sa salita ng Diyos. Never na i-entertain natin ang pagdududa, ang pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. From now on, ilagay natin sa ating isip, sa puso natin, Lord, ang salita mo ay totoo. Kahit na yung mga nangyayari sa akin
mga sirkumstansya ko ngayon ay taliwas sa mga pangako mo sa salita mo, maniniwala pa rin ako sa salita mo. Sapagkat ang salita mo ay infallible, impregnable, hindi pwedeng manghina, magdiminis, mawalan ng saysay, hindi naging obsolete, totoo pa rin ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mapaparam ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos, kaibigan, ay hindi kailanman mapaparam. Amen? So matutunan nating magtiwala sa mga salita ng Diyos. Matutunan nating panghawakan ang mga salita ng Diyos. Itong trying times na ito, ito yung pinakamagandang panahon na panghawakan natin ang salita ng Diyos. Amen? Minsan nga hindi ka na concerned, hindi ka na updated kung anong nangyayari sa labas. Ilang cases ba dito, ilang cases ba doon ng COVID-19, ano ba ang nag-lockdown, saan ba ang may kahirapan, saan ang may malaking epekto. Dahil minsan nakatuon ka na lang sa salita ng Diyos at naniniwala ka na lang na pwede niyang baguhin sa isang kumpas ng kanyang daliri ang lahat ng sitwasyon natin. If a nation can be born in a day, our situation, your situation can change in a moment. Huwag mong pagdudahan ang salita ng Diyos, kaibigan. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at talagang mapanghahawakan. Amen for that. Amen? Praise God. So dadako tayo uli sa ating mga declarations. Ito po ang ating declaration sa umagang ito. Samahan niyo po ako. Sabihin natin sabay-sabay, I will fix my faith to that which cannot be shaken, the infallible, impregnable Word of God. Amen. One more time. I will fix my faith to that which cannot be shaken, the infallible, impregnable Word of God. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Totoo po yan. Ang salita ng Diyos na ating tinatanggap ay salita ng Diyos na kailanman ay never na nanghina, never na nawalan ng saysay, sapagkat ito ang totoong salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Praise God. Ito po ang inyong kasama, Bishop Rene Alog po, at nais kong i-announce na lahat po nitong ating mga daily devotionals ay matatagpuan po natin sa YouTube channel. Meron po tayong JLG TV. I-type nyo lamang po JLG TV at lalabas po yung logo natin at masusubaybayan nyo ang lahat. Updated po ang ating daily devotional sa YouTube. At don't forget, pindutin nyo na rin po yung subscribe button at meron pong icon doon para yung bell na icon, pindutin nyo na rin po yon para lahat ng mga darating na mga i-upload na mga videos natin, ino-notify po kayo ng YouTube. Okay po? So tandaan po, JLG TV. Okay? So yan po ang ating YouTube channel. Again, this is your Bishop Rene Alog at ngayon po ay araw ng Martes, August 4, 2020. Papaalam po ako, Martes ngayon, meron tayong Hope Hour, mamaya 1:30. And Shalom! Kingdoms of this world have become the kingdoms of our God and of His Christ. The kingdoms of this world have become the kingdoms of our God and of His Christ, and He shall reign.
rule of righteousness in Jesus' name. The strength of his right hand will establish everlasting peace in Jesus' name. And he shall reign, he shall reign, he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. He shall reign, he shall reign, he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. People of the Lord, he's appointed us to do his will with hearts of flame, anointed us to rule. He will gladly give into our hands the ground we claim, and we shall reign, we shall reign, we shall reign, we shall reign, we shall reign upon the earth. We shall reign, we shall reign, we shall reign, we shall reign, we shall reign upon the earth. Every heart will tremble and the earth will shake. Every wall of human pride will fall. Every knee will bow and every tongue confess Jesus Christ is Lord of all. And he shall reign, he shall reign, and he shall reign.